Man's Search for Meaning. Isang monologue tungkol sa kahulugan ng buhay ni Viktor E. Frankl. May mga panahon sa buhay na mapapatanong tayo, bakit ko pa kailangang ipagpatuloy? Kapag sunod-sunod ang problema, kapag nawalan tayo ng trabaho, kapag nabigo tayo sa isang pangarap, kapag nasaktan tayo ng taong pinagkakatiwalaan natin, o kapag dumating ang isang pagsubok na hindi natin kailanman inasahan, minsan, hindi na natin hinahanap ang sagot sa tanong na, paano ko ito malalampasan? Ang tanong na nagiging mas malalim ay, para saan ko ito titiisin? At dito nagiging napakahalaga ang aklat ni Viktor E. Frankl na Man's Search for Meaning. Hindi ito simpleng self-help book. Ito ay aklat na isinulat ng isang psychiatrist at Holocaust survivor na nakaranas ng matinding pagdurusa sa mga concentration camp noong World War II. Nawala sa kanya ang maraming bagay, ang kanyang kalayaan, ang kanyang seguridad, ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang pamilya, at halos lahat ng bagay na maaring kumontrol sa direksyon ng kanyang buhay. Pero may isang bagay na natuklasan niya na hindi madaling maagaw ng sinuman, ang kakayahan ng tao na pumili kung paano niya haharapin ang kanyang kalagayan. At marahil, ito ang isa sa pinakamakapangyarihang mensahe ng libro. Hindi natin laging kontrolado ang nangyayari sa atin, pero may bahagi ng buhay na maari pa rin nating piliin, ang ating pananaw, ang ating tugon, at higit sa lahat, ang kahulugan na ibinibigay natin sa ating buhay. Isipin natin ito. May 2 taong dumaraan sa parehong problema. Pareho silang nawalan ng trabaho. Pareho silang nahirapan sa pera. Pareho silang nakaranas ng kabiguan. Pero maaring magkaiba ang kanilang magiging reaksyon. Ang isa ay maaring sabihin, tapos na ang lahat. Wala na akong pag-asa. Samantalang ang isa naman ay maaring sabihin, mahirap ito, pero baka may kailangan akong matutunan. Baka may panibagong direksyong naghihintay sa akin. Pareho ang sitwasyon, pero magkaiba ang kahulugan. At dito pumapasok ang mahalagang ideya ni Frankl. Hindi lamang natin kailangan ng pleasure o comfort para mabuhay. Kailangan natin ng meaning. Kailangan natin ng dahilan kung bakit tayo bumabangon sa umaga. Kailangan natin ng isang bagay na masasabi nating, ito ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ako. Ayon kay Frankl, hindi kailangang maging malaki o dramatic ang kahulugan ng buhay. Minsan, nakikita natin ito sa ating trabaho, minsan sa pamilya, minsan sa isang taong mahal natin, minsan sa isang responsibilidad, minsan sa isang pangarap na gusto pa nating maabot. At minsan, kahit sa simpleng bagay, ang makatulong sa ibang tao, ang lumikha ng isang bagay, ang magmahal, ang matuto, o ang tapusin ng may dignidad ang isang bagay na sinimulan natin. Hindi pare-pareho ang meaning ng buhay para sa bawat tao. At hindi rin ito pare-pareho sa bawat yugto ng ating buhay. May panahon na ang pinakamahalagang bagay sa atin ay career. May panahon na pamilya. May panahon na healing. May panahon na service. At may panahon naman na ang kailangan lang natin ay makahanap muli ng dahilan para magpatuloy. Isa sa pinakamalalim na konsepto sa libro ay ang tinatawag na logotherapy, ang approach na binuo ni Frankl. Simple ang pangunahing ideya nito. Ang paghahanap ng kahulugan ay isang mahalagang puwersa sa buhay ng tao. Hindi ibig sabihin nito na dapat nating mahalin ang lahat ng nangyayari sa atin. Hindi ibig sabihin na kailangan nating sabihin, okay lang ang problema ko. Hindi. May mga bagay na talagang masakit. May mga pagkawala na hindi madaling tanggapin. May mga karanasang hindi natin pinili. At may mga araw na hindi natin kayang maging positive. Pero maaring may ibang tanong tayong itanong. Imbes na, bakit nangyayari ito sa akin? Maari nating itanong, ano ang maari kong gawin sa sitwasyong ito? Ano ang maari kong matutunan? Sino ang maari kong matulungan? Anong klaseng tao ang gusto kong maging habang pinagdaraanan ko ito? Napakalaking pagbabago nito. Dahil mula sa pagiging biktima ng sitwasyon, nagsisimula tayong magkaroon ng sense of responsibility. Hindi natin kontrolado ang lahat, pero may magagawa tayo sa kung ano ang nasa harapan natin. At marahil, ito ang isang aral na napakalaga sa ating panahon ngayon. Masyado tayong nasanay sa convenience. Kapag mahirap, gusto nating umiwas. Kapag masakit, gusto nating takasan. Kapag nabigo, gusto nating sumuko. Kapag hindi natin makuha ang gusto natin, iniisip nating mali ang buhay. Pero ipinapaala ni Frankl na hindi nasusukat ang buhay sa dami ng problemang naiwasan natin. Minsan, nasusukat ito sa paraan kung paano natin hinarap ang mga problemang hindi natin maiwasan. May mga pagkakataong hindi natin mababago ang sitwasyon, pero maari nating baguhin ang paraan ng pagharap natin dito. At hindi ito kahinaan.
Yan ay isang uri ng kalayaan. May isa pa magandang insight mula sa libro. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa tanong na, ano ang gusto kong makuha sa buhay? Maari rin nating itanong, ano ang hinihingi ng buhay sa akin ngayon? Napakalaking pagkaiba kapag lagi nating tinatanong, ano ang makukuha ko? Nakatuon tayo sa sarili. Pero kapag tinanong natin, ano ang hinihingi ng buhay sa akin? Nagsisimula tayong tumingin sa ating responsibility. Baka ang hinihingi sa atin ngayon ay maging mabuting magulang. Baka maging mabuting kaibigan. Baka alagaan ang isang taong nangangailangan. Baka tapusin ang isang responsibilidad. Baka magpatawad. Baka magsimula muli. Baka tanggapin ang isang bagay na hindi na natin mababago. At baka ang hinihingi ng buhay sa atin ay isang simpleng bagay. Huwag sumuko ngayon. Pero may mahalagang distinction dito. Ang paghahanap ng meaning ay hindi nangangahulugan na dapat nating romantisahin ang suffering. Hindi sinasabi ni Frankl na kailangan nating magdusa para maging mabuting tao. Hindi natin kailangang hanapin ang sakit. Kung may problema tayong maaring solusyonan, solusyonan natin. Kung may maling sitwasyon na maaari nating baguhin, baguhin natin. Kung may taong nakakasakit sa atin, maari tayong magtakda ng boundaries. Pero kapag dumating ang mga bagay na wala na tayong kakayahang baguhin, doon nagiging mahalaga ang ating attitude. Doon natin maaring itanong, ngayong hindi ko na mababago ang nangyari, paano ko harapin ang susunod na araw? At marahil, ito ang pinakamahalagang mensahe ng Man's Search for Meaning. Hindi kailangang maging perpekto ang buhay para magkaroon ito ng kahulugan. Puwede kang magkaroon ng problema at magkaroon pa rin ng purpose. Puwede kang masaktan at magmahal pa rin. Puwede kang mabigo at magsimula muli. Puwede kang mawalan at makahanap ng bagong direksyon. Puwede kang dumaan sa isang madilim na season ng buhay at hindi ibig sabihin na wala ng umagang darating. Minsan, ang meaning ay hindi natin nakikita agad. Minsan, kailangan muna nating magpatuloy. Isang araw, isang hakbang, isang desisyon, isang maliit na dahilan. Hanggang sa isang araw, mapapansin natin, ah, kaya pala kailangan kong pagdaanan iyon. Kaya kung ikaw ay nasa isang mahirap na yugto ngayon, baka hindi mo kailangang hanapin agad ang sagot sa buong buhay mo. Huwag mong piliting sagutin ang, ano ang purpose ko sa buong buhay? Baka mas magandang itanong, ano ang makabuluhang bagay na maari kong gawin ngayon? Sino ang maari kong mahalin? Sino ang maari kong tulungan? Ano ang maari kong matutunan? Ano ang responsibilidad na kailangan kong harapin? Anong maliit na hakbang ang maari kong gawin ngayon? Dahil ang meaning ng buhay ay hindi palaging isang malaking revelation. Minsan, nabubuo ito sa maliliit na desisyong ginagawa natin araw-araw, sa paraan ng pakitungo natin sa ibang tao, sa paraan ng pagtanggap natin sa mga bagay na hindi na natin mabago, at sa tapang na bumangon kahit hindi pa malinaw ang bukas. Kaya kapag dumating ang araw na pakiramdam mo ay wala ng saysay ang lahat, alalahanin mo ang isang simpleng tanong. Ano ang dahilan ko para magpatuloy? Maaring pamilya mo, maaring isang pangarap, maaring isang taong nangangailangan sa iyo, maaring isang bagay na gusto mo pang likhain, o maaring gusto mo lamang malaman kung ano ang nasa kabilang bahagi ng pagsubok na ito. Kahit maliit na dahilan, hawakan mo. Dahil minsan, hindi kailangan ng tao ng isang malaking dahilan para mabuhay. Kailangan lang niya ng sapat na dahilan para bumangon ngayon. At pagkatapos bukas ulit, at sa susunod na araw, hanggang sa unti-unti, makita niya na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng kaligayahan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kahulugan. At kapag mayroon kang dahilan upang magpatuloy, kahit mahirap ang daan, mas nagkakaroon ng saysay ang bawat hakbang. Yan ang isa sa pinakamalalim na iniwan sa atin ni Viktor Frankl. Maaring hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari sa ating buhay. Pero maari nating piliin kung paano tayo tutugon at maari nating hanapin ang kahulugan sa buhay na mayroon tayo ngayon. At marahil, iyon ang tanong na maari nating dalhin ngayong araw. Ano ang nagbigay ng tunay na kahulugan sa buhay ko? At paano ko ito may sasabuhay ngayon?